Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano TV 2.0. Komentaryon lang po natin itong bagong natuklasan ngayon ni Marco Litar regarding doon sa mga troll farm mga kababayan. Tingnan po natin itong kung paano po nila dinidiscredit ang testimonya ng isang Orly Gutesa, mga kababayan. Pakinggan lang po natin si Sino ba nagpasimula ng investigasyon? Hindi rin ako, nagpunta lang ako doon kasi alam ko, nababasa ko lang sa na mag-iimbestiga. So, sino ang nagpasimuno ng investigasyon? Bakit nasa sentro ngayon? Ito yung pinag-uusapan natin, undermining the whistleblower. Ngayon, ito, i-discuss natin. Kahapon, Jen, ito yung pinakahuling ginagawa nila para i-discredit nila si Gutesa. Okay. Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Sinirculate ito across sa social media. Ito yung nakalagay na post. Kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Isip-isipin mo yan, Jay. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ngayon mga kababayan, mga troll farm na umiikot ngayon sa social media na ito'y binabayaran na hindi natin alam at malamang ang nagbabayad nito yung mga magnanakaw dyan sa gobyerno kasi may mabayad sila sa mga taong involved na ito mga kababayan. Isipin mo nakalagay dyan, umiikot ito ngayon sa mga Facebook at gamit pa ang Kabayan Patrol, mga kababayan. Ano bang ibig sabihin ng Kabayan Patrol? Yan ang mga trabaho ng mga pinklawan, mga loyalistang tanga. Yan yung mga trabaho na yan, mga kababayan. Tuloy lang natin si Marcoleta. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito Yung page mo mismo. Yung page na ito, ang ginagamit niya diyan ay mga troll farms Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese Ganun po? May Vietnamese accounts, karamihan So kung halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Para kunwari, maraming sumusuporta. Maraming nagsusuporta at kumukomment. Oo. Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon, sa bandang ibaba, right side, nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo ng isang TV station. Para magmukhang totoo. So, nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. Isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, kasi kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Ayan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron silang mobile number, no? Yes po, para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number, ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, Luis Orbon? Oo. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan ang email nila. Ayan, hello at cdgminds.com. Ang ano kasi, yung ang ginagamit nila ay CDG. Ang advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ay makikita mo, no? So, yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon, ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon din, kung totoong tao ba niya? Nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Ano ba?
Kilala niyo ba? Masyado namang babaw ang pagtatago kasi nila eh. Halatang halata. Akala ba ganun nila? mo ba? Oo. Alam mo, Luis Orbon, siguro maaring na-underestimate mo ako na hindi ko kayang suriin kung nasaan ka o kung sino ka. Oo nga. Makukuha kita eh. Maghintay ka lang. Oo. Kasi akala nyo hindi kayo marunong sa computer, Sen, at saka hindi kayo marunong sa social media, eh, no? Oh, hindi nga ako marunong, pero may pamamaraan naman. Ayan, tama po May kayo. pamamaraan tayo dyan, di ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Oh, yan. Ayan ang itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sa Oo. iba. Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign Opo. at binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orly Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Oh. Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, Opo. nakikita mo. Mm-mm. Ang pangalawa, dapat alam mo. Sabi niya. Ayan, no? opo, Ayan, dapat makikita alam mo, nyo yung, opo. yung kanilang post. Ayan, no? Mhm. Yung pangatlo, Balita on the Go. Ayan. Ayan, opo. Yung pang-apat, Chiefs of Staff. Chiefs of staff. So Opo. ito ay puro fake news campaign. Okay po. Anong pakay ng mga taong, bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. The whistleblower. So lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Oho. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre, Siyempre po. kumikita sila dyan Oho. doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Mhm. Yung At kanilang pag- agenda, opo. At para iligaw ang ating mga kababayan na maring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Oho. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito'y puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan Oo. ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. At kung nanonood ba yun, nabasa mo ito ni Gutesa, baka humina ang loob yun, ho. Oo. Kasi puro, nasaan si Gutesa, nasaan si Orly. Pare-parehas yan, ho. Iba't ibang uri ng ads. Puntahan natin yung isa pang slide direct. Oo. Ayan, tingnan mo yan ha. Iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa Oo. at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan din, ano? Mga, ito ay ni-loans October magmula 24. ng October 24 hanggang October 29. So talaga palang ano, no? So, Oo. ito pa, alam mo, ang kanilang ginagasta bawat araw, Opo. merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Ayun, oho. So, gagasta sila. Noong una, medyo nagtitipid eh. Kasi 500 pesos na. Ngayon, mga cheap naman itong mga ito eh. Maglilin lang ka lang, galingan mo na, di ba? Oo naman, oo. Ngayon, siguro naisip nila, teka, baka kailangan nating pag-ibayuhin. Binubus So, na umaabot gusto, no? hanggang 4,000. Binubus nga sila. Opo. Ang tinatarget nilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Oo. Yes po, oo. So, ang gastos nila sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos kasama yung boosting din. Oo. So, ano ang pakay nila? Oo. Manlin lang. Opo. Mailigaw ang taong bayan. At So, ang talaga, gastos oo. ay ganun karami para sa ganun, patakbuhin yung kanilang mga ads. So kung mga ganon, times 10, kasi mga 10 pala, iba't ibang lugar saan, no? Oo. Ibubus nilang lahat, mamalak kahit pa paano. So, gumagasta sila talaga. So, Opo, oo. sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to dyan, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito dyan, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page, Oo. oo. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control, Opo. bakit ngayon nag-sip sila dun sa paninira Character assassination na nangyayari. sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin sino ba talaga ang mga tao, malalaking na. tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito. Opo. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Mhm. Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas
Yan, lumalabas po talaga nito mga kababayan. Itong page na ito, Maka Marcos po ito. Kasi papuri lahat eh. Simula nung 2024 hanggang October 2024 hanggang 29, walang ibang ginawa ito kung hindi siraan si Marcoleta at saka si Gutesa. Mga fake account po ito mga kababayan. Na ayon nga mismo kay Marcoleta, mga Indonesian pa ito, may mga Arabic pa nga. Kung napapansin nyo po sa mga Facebook, may maraming Arabic, may Indonesian, may Malaysian na mga salita na hindi mo naman naiintindihan. Ibig sabihin, talaga nagbabayad ang nasa likod ng mga account na ito. Sino kaya? Sino ba ang kaya magbayad? Yung nangurakot nangnakaw ng sardinas sa isang grocery? Nangnakaw ng mangga sa isang o yung nagnakaw ng mga bilyon o trilyon na pera sa bayan ang kayang magbayad ng mga ads na ito, mga page na ito na ang target ay 1 million viewers mga kababayan o followers or subscribers mga kababayan. Kumikita na sila doon sa nagpondo sa kanila, kikita pa sila sa mga viewers nila. Yan po ang nakakalungkot. Talaga pong may umiikot po na Facebook page na para sirain, wasakin ang testimonya ni Gutesa at si Marcoleta, mga kababayan. Wala ho silang magawang kasi alam naman ho natin na si Gutesa ang nag-connect kay Saldico at Romualdez pagdating sa pera. Anyet, ang ating kagalang-galang na chairman na si Blue Ribbon Committee na si Lacson, tinuligsa agad ang notaryo ni Orly Gutesa at pinaiimbestigahan pa. At bakit hindi niya pinatawag yung mga tao na pinakita niya kay Gutesa at huminto na siya sa pag-iimbestiga. At mga ilang linggo, nag-resign siya sa pagka Blue Ribbon Committee. At balita ko na naman ngayon, parang pag-resume ulit ng session, babalik yata ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee sa November 14, si Lacson ulit ang hahawak. Ano yan? Panluluko po yan eh. Kaya siguro umalis siya dahil hindi nabuo nawasak yung script nila ni Gutesa. Ngayon, baka nag-resign siya kunwari para gumawa ulit ng panibagong script at ayon mismo kay Senador Lacson, mayroon siyang witness na ilalabas pagdating ng November 14 at ipapatawag niya daw si Gutesa at si Speaker of the House na si Martin Romualdez, mga kababayan. Tingnan po natin kung sino yung witness niya. Baka naman katulad din ni Madam Risa yan. Na ayon mismo sa mga witness na kinuha niya, binabayaran sila, di umano. Di ba po? Kasi alam naman po natin kung bakit nawala si Lacson, bigla siya nag-resign sa Blue Ribbon Committee at pagbalik niya, babalik siya sa Blue Ribbon Committee at kagimbal-gimbal na naman yung sinabi niya na mayroon daw siyang witness. O, di ba po? Yun ang nakakalungkot mga kababayan. Kasi nga, tinutuligsa mo si Gutesa, bakit hindi mo pinatawag yung binabanggit na pangalan ni Gutesa? Mr. Blue Ribbon Committee Chairman, Lacson. Di ba po? Yung po ang nakakaano dito mga kababayan. Bakit ba nyo ba pinagtatakpan? Kung sino may nasa likod ng pinakamalaking iskandalo sa gobyernong ito. Trilyon po ang pera na inaswang ng magnanakaw na ito sa bayan, sa kaban ng bayan, mga kababayan. Trilyon pong pera. Hindi po yan. Pera po ng bayan yan, mga kababayan. Huwag po tayong pumayag na ililis lang nila sa ibang para wasakin yung mga witness para maligtas lang sila. At ang dinidiin nila ngayon, ayon nga kay Marcoleta, ay si Saldico lang. Hindi naman po kayang gawin ni Saldico na mag-isa lang yun, mga kababayan. Alam naman po natin lahat yun. Diba po?
Hanggang dito na lang po muna ako ulit mga kababayan. Ako po ulit si Deo Durano, TV 2.0. Happy Halloween po ulit mga kababayan. God save the Philippines.